Tungkol po kay General Torre kahapon, ayan na nga ba ang sinasabi ko? Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Mapapahiya sa Baste dahil di niya pinanindigan ang kanyang hamon. Sa mata ng taong bayan, duwag! Lugar mo sa Davao, kinahihiyak ka na, Basta palasi, bakit naging batsi, Bastang lalaki, pero si Yung Baste naging batsi. Ganun po. Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Ganun po. Umoyrong ang betlog ng pabo ng Davao. Ang Barbie ng Davao. Ang pangalan nyo ngayon yun ay Barbie. At dahil po sa nangyaring yon, dahil po... We are the champion, my friend. We keep on fighting till the end. Ayan po, nag-champion po si General Torre. Ayan po, isa pa po, papakita ko lang sa inyo. Sabi mo, Bosman! Sabi mo, Bosman! At marami po nagsasabi ng mga kupal at tatanga-tanga mga kupal, ng mga tatanga-tanga mga kupal, ng mga tatanga-tanga mga kupal. Detonate! Diba? Marami po nagsasabi ng mga DDS, naging clown na raw po. Alam nyo, mga tanga talaga kayo eh. Kung yung ganyang event ay pagiging clown, gusto ko nang maging clown forever. Bakit kamo? 20 million po ang nalikom niyan para sa baha. 20 million po. Tandaan nyo, 20 million po itinulong sa Baseco. Salamat, Torre, at siyempre, kilalang-kilala na, Barbie Duterte. Kung ang pagiging clown po ng ganyang proseso ay katawa-tawa sa inyo, okay na ako doon. At least, meron tayong 20 million na dumiretso po sa Baseco. At si si Chief PNP po ang kinikilala ngayon ng bayani ng Baseco. Mga tanga ka pala kayo eh. Ayan po ang sabi ng mga bata, salamat Torre at Barbie Duterte. Diyan ka na kilala, Baste. Batsi, Barbie. Diba? Ngayon, eto pa po. Sinuportahan din po ni 8th Division Champion of the World, Manny Pacman Pacquiao. Nagbigay po si Manny Pacquiao ng isang belt. Ang isang belt po ni Manny Pacquiao ay mababa po yan sa 5 milyon. Another 5 million above ang alin? Ang mabdadagdag na tulong. So, we are ranging for about 20 to 30 million na tulong, na charity na idodonate sa mga sa mga nasalanta ng bagyo. Ayaw pa ba natin yon? Diba?
Kasi nga, kapag kupal ka, kapag bakla ka, ang gawin mo na lang kaysa maghamon-hamon ka baste, Barbie Duterte, ay... Chuchu pala yan! Diba? Wala namang pag problema pagiging bakla, baste. Pero wag mo nang ilaad sa national television, sa buong social media, ang kabaklaan mo. Ngayon, expose ka na sa iyong kabaklaan. Chuchu pala yan! At nga pala, nakakuha tayo ng insider, ang lupit pa na ng tattoo ni Baste. Iya ay Becky, galit na yan. Tore na, gusto niya ay sofa. Subo na, pinahiya Bisaya. Tore na, ang pagitad na pa. Subo na. Puro lang salita, sayang ang tato. Sayang ang tato. Baste, ano ba yan? Nandiyan pala si Winnie the Pooh. Nakapamewang pa. Grabe naman tattoo yan, Baste. Ha? Kung maglaladlad ka, bakit ngayon pa? Chuchu pala yan! Ha? Baste, anong ginagawa ni Winnie the Pooh dyan, ha? Anong ginagawa ni Winnie the Pooh dyan? Ha? Ba't nakapamewang yan si Winnie the Pooh? Ha? Anong ginagawa ni Winnie the Pooh dyan? Ha? Nakapamewang pa, oh. Parehas kayong malandi. Landi! Nakapamewang pa si Winnie. Wala kayong pake kung malandi kami ni Baste. Wala kang puso, hayop ka! Favorite mo si Winnie the Pooh, ha? Talagang best friend kayo ni Roque. At isa po, isa po ang sinupalpal. Opo. Teka lang, bago yan, ito muna po. 19 million views po. 19 million ang nakapanood sa kaduwagan ni Barbie. Barbie, sikat na sikat sana. Tapos magpapare-schedule ka pa. Ha? Sinong sinubo mo? Diba? Pag maghamon ka, immediately executory. Diba? Gaya nga na natutunan natin, if you are provoking in the Constitution, it is immediately executory. Or else, that is unconstitutional. Siya ay Becky, galit na yan. Tore na, gusto niya ay sofa. Subo na. Diba? You must proceed to try and decide and forthwith. Okay? Forthwith nga sinabi ng Constitution. Immediately executory. But you did the unconstitutional way. La way. Pinahiya Bisaya. Tore na, ang pagitad na pa. Subo na.
Wala pa. Sayang ang dado, sayang ang dado. Siya pala ay bakla. Sayang ang dado, sayang Okay? Yan ang mahirap sa mga Duterte. Hindi kayo sumusunod sa forthwith. ang dado, sayang ang dado. Grabe ang bobo. Sayang ang dado, sayang ang dado. Sayang ang dado. Wala pa. Wala pa. Upcoming pa lang po. Wala po. Wala pa. So na, nagbibihis pa si BBM. Magchat-chat sa akin yan. Magchat-chat po sa akin si BBM pag umpisa na yan. I-chat na ako nung PSG ha. Pare, umpisa na pare. Focus mo na si BBM. Okay, copy. Okay, dumako na tayo dito. Ito lang po ha. Yan po ang kabaklaan ni Barbie Duterte. Ito pa po. Sinupalpal po ni General Torre ang isang pulis. Ayan po, sinupalpal niya ito yung maka-DDS na ano. Ito po pala ay duwag. Ano rin po to? Susubo rin. Sabi po ni General Torre, hindi po totoo na inuobliga natin ang mga pulis na umaten sa charity boxing match. Hindi po kailangan kasi kinulang na nga kami ng ticket na maibenta, di ba? Totoo po yan. Kulang na po ang ticket. Kasi po, may mga bibili pa, wala na pong mabilan. As per Sir Mike, Takero, Stephen, nandun po sila. Wala na po, punong-puno po. At sila Takero po, sila Mike Cervera, sila Stephen, hindi po sila nakatingin sa ring. Nakatingin po sila sa kuyukot ng mga babae doon. Akala ko yung po ang pinunta nila. Ang pinunta pala ng mga pusang inang yan ay yung kuyukot na maputi. Hayop na mga to, sila Takero. Napakalupit. Ayan po ang pinunta nila. Papakita ko lang po sa inyo na talagang malupit po to si Stephen. Okay? At sila Mike Cervera. Pinuntahan po nila yung mga kuyukot. Ayaw pa nila ipakita rito. Aba, hindi niya pinakita. Hindi pinakita. Ayaw nyo ipakita, Kukunin ko sa GC. Saglit lang po, kukunin ko sa GC. Ang dapang nito, kaso may iskul. Siya da masusunod, masyadong tamul-mul. Ang arte mo, Barbie, arte-arte yan. Arte-arte yan, arte-arte yan. Ang dapang nito. Ayan po ang pinunta nila dito. Ang mga puting kuyukot na nagkalat. Kita nyo naman po, Ayan po. Kaya kita-kita nyo si Stephen, mag-subscribe kayo dyan. Kita-kita nyo po. Ayan po ang pinunterian nila. Hindi po yung boxing. Yung mga puting kuyukot at mga puting singit-singit. Ayan. Kita mo naman, tuwan-tuwa pa si Loco, Yan po ang pinunta nila dyan. Ano yung boxing-boxing? Hindi daw nila kailangan yan. Ang kailangan nila makakita sila ng magandang view ng mga kuyukot na mapuputi. Ayan po. At tuwan-tuwa po sila habang nakikita po nila yan. Sabi nila, ulala, ayan po mga saksi sa mga kamanyakan. Ayan po. Ayan kita-kita nyo si Utol Chris Ulo nasa gitna pa. Sabi pa rin Utol Cristol, tabi kang konti, hindi ko makita. Medyo maputi Wala kang puso, hayop ka. Ayan po. Alam nga, ayan, may kasama sila si Romel Herculio. Sabi ni Romel Herculio, putang ina pare, ang lupit, yummy, yummy, ice cream, yummy. What the fuck?
Oh, yan po. Ano siya sabi nyo nagpunta sila para sa boxing, para sa babae? Wala kayo sa mga yan. Ayan ayan po Yan ang pinunta ninyo dan. Okay, ito na po, bumalik tayo dito. Ito ay gawa-gawa lamang ni retired Brigadier General Escobar na naging regional director sa Davao na mahigit 2 taon. Ito pong Escobar na to, ito yung pinatalsik ni Torre. Dahil nga po kung ano-anong kabalastugan ang ginagawa nito sa Davao. Ayan. Si Escobar, sabi ni Torre, ay isa sa mga general na kasama ni Digong nung inuli ko siya at pinadala sa dahig. Nandun pala si Escobar eh. Puro ka na rin parang ngak eh. Oh. Sa buong panahon na nasa Villamor Air Base kami, ni hindi makatingin sa mata ko si Escobar. Oh my God! Oh my God! Sa buong panahon na nasa Villamor Air Base kami, ni hindi makatingin sa mata ko si Escobar dahil sa takot. Oh my God! At nung hinatid ko si Digong sa eroplano, dumaan pa kami sa harap niya, pero yumuko lang siya. Oh my God! Sabi niya, ni walang attempt na tulungan ang boss niya. Pare-pareho silang mga duwag! Tek, ayop, no? Ayop, lupit ni General Torre. Diwag ka pala daw, Escobar eh. Diwag ka pala eh. Oh. Sabi ni mandatory, sabi ni Escobar kasi, mandatory pala mag-attend ang pulis sa boxing match. At mandatory din mag-donate. Totoo ba ito? Oh my God, fake news! Fake news? Wala talaga. Basta maniniwala ka sa DDS, kahit anong natapos mo, fake news ka talaga. Fake news talaga. Grabe. Kahit ano talaga natapos mo, fake news ka talaga eh. Fake news ka. Wala, tingnan mo si Escobar, oh. Grabe, Escobar. Anong klase naman yan? Kaya naman, oh. Ayan po, ito po kasi nakalagay, sabi ni General Torre, oh. Hello, Typhoon victims. Help Typhoon victims. Buy ticket for boxing for a cause on July 27, 9 a.m. at Rizal Sports Complex, Malate, Manila. Watch live via, ayan pala yung sinabi ni General Torre. Wala po siya sinasabi na ang sinasabi niya dito, ewan ko pa paano na-stand ng kapwa ko na I could not stand even while attending conference briefing na beyond mandate. Dito po, wala naman sinasabi si General Torre. Ang sabi niya lang, help Typhoon victims. Wala pong sinabi, you are required to attend in Rizal Memorial. You are required to buy tickets to Rizal Memorial. Fake news na naman! What the fuck? King ina nyo, mga DDS, puro kayo fake news, kakadiri na kayo. At usapang nakakadiri, eto pong nag-aamon, eto po, kilala nyo naman to, di ba? Kilala nyo naman to, di ba? Eto po si Shrek Guevara. Ang sabi niya, Mama, di ba okay lang iyutin ko yung 13 years old nyong anak? Ayan po ang sabi ni Shrek Guevara
sa kanyang biyenan. Mama, okay lang ba, di ba? Okay lang bo? May video yan eh. Mama, okay lang, di ba? Iyutin ko yung 13 years old yung anak. Ayan po yan. Tama si Green Day. The scammer of all season. Ang nag-scam po ng napakaraming OFW, ng scam ng maraming BMB. Yan po si Shrek Guevara na naglalagkit sa putok. Diba? Natatandaan ko pa, nga pala, bago lang, natatandaan ko, nung galing Grab to. Nag-grab po siya papunta sa studio ng TV5 dahil manonood kaming Itbulaga. Putik, ang yabang. Kala ko sasakyan niya, naka-grab pala, naka-SUV. Putik, nakita ko yung driver pagbaba niya. Oh. Putik ko, hinubad yung 8 face mask. Patayin mo si BBM. No joke. Ganun po katindi to. At nung binanatan ko to, nireport yung YT ko, pinatake down niya yung scam niya. Kasi nga po, guilty. Guilty. Pinatake down niya yung video. Okay? Guilty. Ayan po si Shrek Guevara. Grabe, lakas ang putok nito. Kung putok lang ang laban, mayaman na to eh. Putok na putok eh. Okay? Kung usapan lang po ng deodorant, mayaman na to. Mayaman na to. Putok na putok po talaga eh. Ang lakas. Nakalimutan ko yung kwento doon, di ba? Nagkamain kami doon sa MOA. Umakyat siya, 15 na stairs. Hingal na. Tapos makipaghamong pang-boxing kay Torin. Tapos pawis na pawis yung kilikili niya dito, pawis na pawis. Tapos pagpasok namin, sabi nung kapatid nung yung artista na kasama namin, sabi niya, oh my God, sabi niya, oh, wala pang inahain na ulam, parang ang sarap daw ng niluluto. Ang amoy na amoy yung sibuyas. Hindi ko nga nakuha, Desiree. Hindi ko nga na yun eh. Naikwento ko nga, kaso hindi ko naalala ko ngayon yung sabi nung wala pa. Kala nila nagigisa. Sabi ko, grabe, sister, ang sarap dito. Tawagan nila sister eh. Sister, ang sarap dito, no? Sabi niya, oo nga eh, no? Amoy na amoy yung ginisang sibuyas. Pumasok lang si Jay Guevara doon, ha? What the fuck? Amoy na amoy daw yung ginisang sibuyas. King inang amoy yan. Tapos matanong ko yung waiter, alika nga dito. Pre, pwede ba ako mag-vape? Oh sir, tago nyo na lang dyan. Total BBIP to eh. Teka lang, may tanong ako, asan ba yung kusina nyo? Sabi niya, ay sir, doon po, sa may front. Eh, ba't nangangamoy sibuyas? Ewan ko po sir. Ganong kabaho to. At kahit tanungin nyo kay Jake Magnus, kahit tanungin nyo po si Chris Ulo, ganong kabaho to. Babaho na ugali, ang baho pa ng kilikili. Baktol. Diba? Hindi niya nga nakalata eh, pag pag nagkikita kami, sinasabi ko sa kanya, uy tol, welcome back tol. Para hindi ma-open. Tapos itingin ako kay Jake Magnus. Tol, oh, si Jay, oh. Hoy, welcome back, tol. Sabi ko, Tol Chris, si Jay nandiyan na. Uy, welcome back, tol. Wala kang puso, hayop ka! Para hindi niya halata, at least, nalalabas namin sa looban namin. Uy, diyan ka lang pala, welcome back, tol. Eh, bobo yan, hindi niya alam yun eh. Welcome back, tol. Kamusta ka na? Welcome back, tol. What the fuck? Hamon naman, tanga ka naman.
Di ba? Okay, dito na tayo. Wala pa po yung press con eh. Wala, eto, parang ayoko naman sa Senate, nasusuka lang ako eh. Eh, nakakasuka lang to Senado eh. Nakakasuka lang to. Nakakasuka oh. Oh? Kita mo, tuta, chihuahua, chihuahua. Chihuahua, ayan oh. Oh, chihuahua. Oh. Ito, chupapi. Oh, ito, chupapi. Chihuahua, chupapi. Makikita mo, no? Chihuahua, chupapi. Tapos dito, chupapi, ito. Chihuahua, chupapi, ito. Nimonyo. Diba? Makikita mo, chihuahua, chupapi, tapos ito, nimonyo. Patayin mo si BBM. No joke. Okay, dito, dumako muna tayo dito. Saglit lang po. Ito muna ang anuin natin. Sandali lang. Sandali lang po. Ito na lang po yung nagsalita na yung mga legal luminaries. Supremang desisyon sa petisyon ni VP Sara Duterte. Kumalat na ang isang Facebook post na nagsasabing idedeklara na unconstitutional ang impeachment articles. Ikinagulat at kinestyon ito ngayon ng ilang legal expert. Alamin ang mga detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimbay. Ilang araw bago opisyal na ilabas ng Korte Suprema ang kanilang ruling sa petisyon ni Vice President Sara Duterte, kumalat ang isang post na sinasabing idedeklara Yung isang post po yun, yung sinabi ko sa inyo, yung pinakita ko sa inyo, na inalagaan ni Bongo sa mga envelope daw yung mga Supreme Court. Ayaw po doon sa envelope. Ayaw po doon sa Facebook post. Hindi si pala. constitutional ang articles of impeachment. Sa Facebook post ng kolumnistang si Antonio Montalban, sinabi nito na ibinahagi sa kanya ng isang SC insider na wala nang magaganap na impeachment trial. Ang FB post na umani ng daan-daang reaksyon, almost 100% accurate kung ikukumpara sa inilabas na desisyon ng SC noong Biyernes. Aniya, 12 Duterte appointee SC justices ang papabor sa unconstitutionality ng impeachment proceedings. Si Senior Associate Justice Marvic Leonen ang magiging ponente ng desisyon. Samantalang sina Justices Benjamin Caguiwa at Raul Villanueva raw ang hindi sasang-ayon dito. Tanging sina Justices Leonen at Caguiwa na lang ang natitirang Aquino appointees. Samantalang si Justice Villanueva naman ang nag-iisang Marcos appointee. Nang ilabas ang ruling ng SC, kumpirmado na si Justice Leonen ang ponente. Pero ang naging voting process, unanimous. Kung ikukumpara sa impormasyon ng umano'y SC insider, imbis na mag-dissent, nag-inhibit o piniling hindi bumoto ni Justice Caguiwa. Samantalang si Justice Villanueva naman, sumama sa mga pumabor sa desisyon. Ang isang Duterte appointee na si Justice Singh hindi rin nag-participate dahil on leave. Ayon sa umano'y SC insider, kita nyo, may mga insider na po kasi na talagang hindi po masikmura ang ginagawa ng ating Korte Suprema di umano. Meron po lumabas na post, ayan po yung nireact natin na talagang bago po marinig man lang yung Kongreso, nakapag-decide na sila na tatablay nila. Hindi nyo pwedeng tablayin kasi nakakonvene na yan eh. Nakakonvene na eh. ang nasa likod ng latest ruling Kung ng SC. sana kung hindi pa nakakonvene ng impeachment court, nakakonvene na yan eh. Hindi naman kasalan, kasi sinisira nyo yung proseso eh. Sinira ng, kumbaga nasa gitna na tayo ng proseso, biglang papasok yung Supreme Court. Anong implication yun sa atin? Kawawa naman yung natin process na sinusunod sa konstitusyon kung biglang papasukan ng Supreme Court na ganon. Tapos ang dahilan mo lang initiated immediately dapat. Napakababaw po nun. Sa FB post ni Montalban, sinabi rito na sinadya umano ni Senator Cheese Escudero na i-delay ang trial dahil alam niyang idedeklara itong unconstitutional ng Korte Suprema. Si Okay, Senator tamo, alam na alam pala eh. Alam na alam talaga ni Cheese. Kaya lahat po ng delay, wag natin pakinggan lahat ng delay. Sabi ko sa inyo, lahat ng delay, ano man delay yan, wag natin pakinggan. Delay ang girlfriend mo, kabahan ka na, hayop ka. Umiyak na lang kayo. Ba't naman kami iiyak? Huwag mo siyang tagalin, mga mulalain. Huwag mo siyang tagalin! Huwag mo tagalin! Patayin mo si BBM. No joke.
ba't kasi alam mo, taka talaga ng mga DDS eh. Paano tayo iiyak? Diba? Nakakulong ba si BBM sa ICC at masusuno ilalagay sa garapon? Ano ba nakakaiyak? At nakakaiyak yung nasa ICC, masusunog pati betlog niyang kulubot. Yun ang nakakaiyak. Ha? Ayun po yung nakakaiyak. Na kahit anong gawin mo, ang iniintay mo na lang ay crematory room. Susunugin ka. Dahil kahit anong file mo na interim release, hindi magawa-gawa kasi nga ang tanging pathway mo ay to crematory na. Yun may English na naman dito If it is judicial in nature, Supreme Court can never say. But this is the job of Congress to impeach and Senate to decide to convict or to dismiss. Nag-overstep ang Supreme Court. Oh my God, Rusty Manalo, that's a very good point. Okay, that's a very, very good point, my panyero. Okay? If there is like important case like corporate criminal case or different kind of ordinary case that Supreme Court always tackle in their everyday lives, it's okay. Okay? It's okay to decide. It's okay for them to decide on that. We can believe in them. But this impeachment is different kind. Because this impeachment, the main instrument we need here is the Congress, because the House rules of the Congress, they are the mandated to impeach an impacta jablita political officer. They are mandated, not the Supreme Court. And after impeach, the Senate has the impeachment court. They are mandated to try and decide for that impacta jablita political officer, not the Supreme Court. So, you're right. Diba? Diba? Ngayon, Tagalogin natin. Tagalogin natin kasi maraming dumudugo ang ilong na kasing gatuhod na baha. Tama yung sinabi niya. Kung tayo ay babase sa mga kinaugaliang mga kaso, mga tinatalakay ng Supreme Court, kumpanya, kriminalidad, murder, pagnanakaw, graft and corruption ng mga political official, it's normal. Okay? Pwede nating paniwalaan ang Supreme Court immediately executory. Pero, sa sitwasyon na to, na ang Kongreso ang binibigyan ng mandato ng ating konstitusyon, na sila ang may karapatan lamang na mag-impeach dahil may sarili silang batas sa Kongreso. Sila ang tinawag ng konstitusyon na kapag may nakikitaan sila na anumang anomalya at korupsyon sa isang opisyal, kailangan nilang i-impeach ito. At yon ay nasa House Rules. At hindi lang po iyon. Nagkaroon po ng pagboto na mas makapangyarihan sa lahat. The 1/3 of vote. Di ba? Yun po ang mas makapangyarihan dito. Dahil sila ang nagmandato, hindi po Supreme Court nagmandato doon. Hindi po, nakalagay po kasi sa konstitusyon ang Kongreso, at kahit anong gawin ng Supreme Court, hindi niya pwedeng i-overpower ang power ng Congress dahil hindi sa kanila binigay yon. Hindi nila pwede sitahin ang Kongreso na mali kayo ng ginawa dyan. Paano silang mali? Sila ang mandato ng konstitusyon. Okay! Tuloy muna natin to.
Dr. Bongo umano ang nagmanage ng loyalty ng mga mahistrado na isa sa mga pinakamalaking beneficiary ng mga umano'y budget insertion ni Escudero. Bukod pa riyan, may reward umano si Justice Leonen sa gagawing desisyon, ang maging Chief Justice appointee ni VP Sara sakaling manalo siya sa pagpapangulo sa 2028. Isa si former Law Dean Attorney Mel Santamaria sa mga naunang kumontra sa mga kumalat na FB post nitong nakaraang linggo, kaya laking gulat daw niya nang lumabas ang ruling ng SC. Nakapagtataka. So hindi mo maiiwasan magkaroon ng speculation ang ating mga kababayan na nabasa yung rumor na yun sa mga Facebook, Twitter, etc. na parang may leak dyan. Ayon sa Korte Suprema, kinokonsiderang unconstitutional ang impeachment articles kay VP Sara dahil sakop umano ito ng one-year bar rule. Pero para kay Attorney Santamaria, inconsistent ito sa mga legal precedents ng impeachment cases. Dahil kahit na hindi dumaan sa committee referral sa Kamara, ang naunang 3 impeachment complaint itinuring pa rin itong dismissed ng Korte nang matapos ang 19th Congress. Kita mo, yun po yung nakakapagtaka eh. Ayun po yung nakakapagtaka doon. In-archive po. Hindi po, kumbaga hindi po binigyan ng pagpapalaga ng Secretary General yon. Kasi sa opinion nila, naayon sa House Rules, naayon kay Speaker, na kung mahina ang i-file mo na impeachment, hindi mo dapat tanggapin yan. Pwede nyo munang pag-aralan. 'Di ba? Hindi yung tanggap lang ng tanggap. Kasi masyado pong, ano yun, iba po yun. 'Di ba? So, ano sabi ni Mel Santamaria? Sabi ng Korte Suprema, dati kung walang referral, walang initiation. Kita mo? Kung walang referral, walang initiation. Kung walang SecGen referral to Speaker, walang initiation. Sa pagkakataong punto, malinaw sinabi ni SecGen, hindi ko pa po binibigay kay Speaker. For the record, Your Honor, Mr. Chair, in the exhibit of December of the interview of Secretary General, the very, very slow speaking General, hindi ko pa po pinasa kay Speaker. Kasi po may inaantay pa kami na nakiusap na hintayin, kaya hindi pa po namin bigay kay Speaker. What the fuck? Diba? Mabagal man, pero malinaw. Diba? Ilang beses natin inulit yon. Ano sabi nito? It is Rusty Manalo. It's very clear that the Congress voted more than 1/3, 2/3 nga on the article of impeachment. As per Constitution, Sara is already being impeached. Now the Senate must vote 2/3 to dismiss Sara Duterte. Tama yun, tama. Thank you, Rusty Manalo, for your opinion. Okay? Ang sinasabi ko dito kay Secretary General, narinig natin yan. Inulit niya pa yan ngayon nung nakaraang linggo. Diba? Inintay po na amin. Hindi pa pasa kay Speaker. What the fuck?